Sa totoo lang po, Yan. yung nararamdaman ko po sa issue ngayon, nasaktan po ako syempre. Hanggang kailan ka magiging kalingap? Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po dun sa interview po ni Kalingap Rab kina Rachel at saka po kay Ruel, na kung saan meron po tayong mga gustong i-highlight. Lalo na po sa panahon ngayon, medyo po may mga konting issue. So, obserbahan ho natin kung ano po yung naging usapan o naging mga sagot doon sa mga tanong po ni Kalingap Rab. Totoo nga ba o kaya bukal sa puso nila na dapat mag-stay pa sa Kalingap? Nasaktan nga ba sila sa mga nangyayari? Lalong-lalo na po kapag nagkakaroon po ng mga buzzers na talagang patuloy na nagko-komento, gusto po silang alisin o kaya gusto silang ihiwalay sa Team Kalingap? Hanggang kailan po sila mag-i-stay sa Kalingap? So yan po ang ilan sa mga tanong na dapat nating i-highlight po dito sa pagkakataong ito. Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yon, konting paalala po si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page, pwede po nating i-follow, pwedeng i-like, at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog sa Ruel Umalalag, Rachel Morales, suportahan po natin. Ganoon din po yung ating mga kasamang reactors, at saka po mga charity vloggers ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong ginawang heart-to-heart talk ni Kalingap Rab with Rachel and Ruel of Malalag. Na kung saan, medyo mahalaga po ito dahil yung layunin po nito, talagang yung pagkakaisa po ng Team Kalingap at saka po yung Team Rochelle. Kaya maraming salamat po sa True sa Family dahil sila po ang nag-initiate o kaya nag-conduct po, sila po ang gumastos para lamang po matuloy ito pong interview ni Kalingap Rab kay Rachel at saka po kay Ruel. Nice. Ngayon siyempre, ito pong pagkakataon na ito, alam ho natin na makakatulong po ito sa pagkakaisa. Kaya sa pagkakataong ito, i-highlight din po natin, gawan po natin ng maiksing reaksyon, yung ilan po sa mga sagot nila dito po sa katanungan po ni Kalingap Rab. Lalong-lalo na po, yung samahan po ng Team Kalingap. Dahil alam naman natin, sila po ay recipient pa rin po ng Team Kalingap. At bagamat siyempre, lumaki po yung community, so nagkakaroon po ng konting issue. May mga buzzers, may mga ilan na gusto silang ihiwalay, hindi sinusuportahan ng 100%. So pag-usapan po natin, mga kabayan po natin. Ngayon po, umpisang agad po natin. Bagamat doon po sa umpisang tanong ni Kalingap Rab, nung nag-umpisa sila, abinado naman po si Rachel na talagang nasasaktan din sila. Ngayon. Sa totoo lang po, Yan. yung nararamdaman ko po sa issue ngayon, nasaktan po ako syempre, ano po din yung family ko eh. Pagdating naman po, di ba sa family, masasaktan ka naman po. Syempre naman po, yung pasasalamat naman po namin sa Kalingap is hindi naman po nawawala. Habang buhay naman po namin yan. Tinatanaw na utang na loob, talaga pong nagpapasalamat kami. Hindi man po siya every time na mababanggit sa... Oo, di naman talaga kailangan kasi, palagi na lang. Yes, saka hindi naman namin kayo ni-require na dapat magpasalamat kayo sa amin. Kasi ano na namin, yung kumbaga tulong na yun, understood na yun na kahit hindi nyo banggitin, alam na namin yun. Sa puso po namin ng family ko, wala pong galit sa Kalingap. Talaga pong pagpapasalamat namin ay talagang nandiyan naman po. Tsaka hindi naman po namin nakalimutan yung nakakatuwa naman kasi napaka-matured mo kahit may mga issues, di ba? Di nawawala. Yung pag-intindi mo is andyan pa rin. So yan po ang medyo patikim lang muna. At least po nabanggit po ni Rachel, yung walang hanggang pasasalamat pa rin po sa Team Kalingap. So hindi naman po siya nakakalimot. Ngayon, puntahan na po natin kaagad yung medyo higher level na mga tanong. Lalo na po yung patungkol po sa pagkakaipit po nila. Dahil siyempre po merong Team Kalingap, merong Team Rochelle. Sila po ay parang sila po yung pinaka-main character. Pakinggan po natin ang kanila pong masasabi patungkol po dyan. Rachel, yung parang naiipit kayo between two communities, ang Kalingap at ang Rochelle fans. Kasi di natin maiwasan na may kanya-kanyang supporters, may kanya-kanyang
mga fanatics, no? At minsan nag-aaway-away. Hanggang sa kayong dalawa yung naiipit sa gitna. Siyempre, ang hirap nun, di ba? Sige, ikaw naman. Sobrang hirap po. Kasi kahit wala naman pong ano po baga sa atin is nagkakaroon dahil sa mga viewers po. Kahit okay naman Kahit tayo, di ba? okay naman po. Ikaw? Siyempre, Lalo ka na insan. Si insan talaga, naipit talaga eh. No? Mahirap yun. siyempre sa ngayon minsan, nakaka-pressure, di ba? Kasi yung feeling na kahit andyan ka pa naman sa community ng Kalingap, talagang yung nila, yung comment nila ay talagang Parang hindi ka na belong. Yung feeling na Hirap talaga yun. mukhang mukhang Wala na. pinapaalis ka na, ganyan. Pero syempre, naintindihan man po natin yung nila, yung opinion nila kasi sariling opinion nila yun. Kaya yun lang po yung sasabi ko po sa kanila na part pa rin po kami ng Kalingap, di ba? Ang nagpapagulo lang po dito is yung mga supporters namin na or supporters ng iba, di ba? Kasi yung iba naman po sa amin, ibang supporters talagang nakakaunawa naman. Siguro yung nagpapagulo dito is yung mga ibang tao. Yung iba kasi hindi naman talaga tunay na supporters. Sila yung nagki-create ng yung troublemaker, mga ganyan, di ba? Mukhang tinitest tayo kung hanggang saan yung pasensya namin, hanggang saan lang yung namin, di ba? Parang nangyayari, parang pinuprovoke kayo. Yun na nga. Tinitrigger kayo. Tinitrigger kami kung papatol ba kami or Pero sa i-give kabila up ba ng mga namin? issue, bakit mas pinili nyong mas tahimik? Yun Kasi nga. lalo ka na insan, mas kilala ka sa pagiging tahimik na hindi ka nakikisaw-saw sa mga issues. Bakit mas pinili mong ganun? Sa akin minsan, yung pinaghahawakan ko talaga, yung less talk, less mistakes. Less talk, less At mistakes. syempre, one word is enough for a wise man. Diba? Ayun. Magsalita lang po ako, once lang po. Once lang. Magpaliwanag lang ako, So, okay isang na. beses lang. Pag hindi talaga maunawaan, nasa sige kanila pa. yung problema. Diba? Kasi sobrang hirap po talaga ng ganong sitwasyon nila Rachel and Roel na part naman po sila ng Team Kalingap pero pilit na parang sila ay hinihiwalay, ano? Kasi di man natin masisi, talagang may community na talagang Rochelle, no? Rachel, nahihirapan ka ba doon sa ganung part na naiipit kayo? Anong Yes. ginagawa mo? Opo. Sobrang nahirapan. Anong ginagawa mo? Paano mo kinakausap ang iyong pamilya? Ganun. Sabi ko, hayaan na lang. Hayaan na lang. Hayaan na lang. Pero, hindi nila kayang manahimik. Manahimik. Siyempre po, Pag nababash kayo, ganun. tao rin naman po. Nasasaktan rin naman po. Anong sinasabi mo kay Roel pag gano'n na... Siyempre po, sa totoo lang po, naiyak po talaga ako. Pagdating po sa mga ganyang bash, alam po yung nilangga. Okay. So yan po, aminado naman po sila na talagang nasasaktan din po. Nahihirapan din. Kaso nga lang po, kailangang harapin yung sitwasyon, mga kababayan natin. At tayo po, naiintindihan natin. Kasi syempre, wala naman pong tulak kabigin. Galing po sila sa Team Kalingap, tapos merong Team Rochelle. So mahirap po ang kalagayan din po talaga nila, mga kababayan natin. Kaya puntahan na po natin yung kasunod na tanong. Kung dumating ba sa pagkakataon na parang gusto na nilang umalis po sa Team Kalingap, panoorin po natin. Pero dumating ba sa point na parang yun, gusto nyo na rin umalis sa Kalingap? Hindi naman po. Hindi. Grabe. Napakatibay po ng Rochelle po. Masasabi ko lang, diyan kayo patitibayan yung relationship niyo. No? Diyan kayo mas patitibayan yan. Pagsubok talaga. So yan po, mabilis po yung hagot po ni Rachel. Hindi raw po. Ngayon, puntahan pa po natin yung isa pang tanong. Kung ano raw bang dapat gawin para hindi po mahiwalay po sa Team Kalingap. Ito po panoorin natin. Sa tingin mo, Insan, ano yung best decision para maging okay? Maging okay, parang hindi para mawala yung ganong usapin, ganong issue na hindi kayo hiwalay sa Kalingap. Sa tingin mo, ano yung pwedeng gawin natin? Or Siguro ikaw, ano pwede mong gawin? Para sa akin, syempre lahat naman free po mag-comment, di ba? Lahat po free mag-express ng kanilang opinion at kanilang mga argumento. Para po sa amin na lang nilang guys, maging na lang po, aware na lang kami sa mga ginagawa namin. Kasi syempre, lahat ng mata naman po, lahat ng mata ng halimbawa ng mga reactors or mga viewers is nakatutok sa amin, sa Tama. Rochelle, di ba? Kunting mali lang po namin, binibigyan po ng issue, di ba?
yun na lang po sa akin, maging aware po kami kung alam namin na mali yung gawain na yon, hindi na po namin itutuloy. No? At syempre, ano kami, manahimik na lang din, no? If ever na may mga konting issue man, di ba? Pag-usapan na lang po privately. Hindi kami papadala sa anong mga ano dyan, mga issue dyan, syempre, challenges yan para sa amin, di ba? Nice. Yun nga sabi mo, mas pinatatag kami dito, mas pinapalakas kami, mas tinitest yung loyalty namin sa Kalingap. Grabe. Palakpakan natin ang round. So yun po, ang ilan po sa nabanggit po nila, dapat aware po sa mga nangyayari, dapat manahimik, at dapat hindi po magpadala sa issue. Kumbaga, dapat alam po nila yung sitwasyon, dapat alam nilang dalhin, para hindi sila masyadong maapektuhan. Dahil kapag ka po naapektuhan, mahahalata po yan ng mga viewers. Kapag ka po sila nag-live, kapag ka po sila ay gumawa ng vlog, mahahalata po yan. At baka yun po ang makasira po sa kanila. Kaya importante po yun. Dapat alam po nila kung paano po dalhin. Ngayon ituloy po natin, related pa rin po dyan sa tanong na yan, yung hindi po matapos-tapos na issue. Ito panoorin po natin. Ano yung masasabi mo doon, Insan, na halos di matapos-tapos na palagi kayong nadadamay, nasasangkot, nababanggit sa issue? Ano yung ano mo doon? Naano ka ba? Minsan ba napapagod ka na? O nasasanay ka na? Siguro iniisip ko na lang po na part yun ng buhay namin, di ba? Pinili namin itong larangan ng pagiging social media influencer, di ba? So talagang ito yung magiging consequence sa aming piniling larangan, no? Pagiging public, di ba? Yung pagiging social media influencer. Siguro nasasanay, di ba? Nasasanay. Noon pa man na kahit nasa Malalag pa ako, mas marami akong basher. Kasi kaya bakit ko daw ginagamit yung si Kalingap Rab? Siyempre, wala ka pa, di ka pa napadait? Bali, hindi pa ako nakilala, di ba? So, siguro doon, mas nahahasa ako. At nung pumunta ako dito sa Daet, mas nasanay na lang, di ba? Ikaw, Rachel? Po. Karaan lang na nabanggit ka na naman sa mga issues. Ano yung mo? Ano yung sasanay ka na rin? Lagi naman po akong nababanggit. Kahit nga po sa mga below the belt na ano yung ginagawa mo na? Hindi na lang din, dati lang yung parang manahimik nahimik na lang. So yan po, sanay na raw po sila. Kaya dapat manahimik na lang. Magandang rin po kasi yun, magandang sandata minsan eh. Yung pananahimik po natin, minsan nakakatulong yon. Kaysa naman sasagutin natin ang sagutin, baka magkamali pa po sila. Sabi nga ni Roel, less talk, less mistake. So tama po yun, mga kabayan po natin. Maging maingat sa pagsagot, kung kayang tipirin po yung mga pananalita, mas maganda. Tama kayo, tama kayo. Ngayon, puntahan na po natin. Ito pong mas matinding tanong po ito, mga kabayan po natin. Ang tanong po ni Kalingap Rab, kung meron siyang tampo kay Kuya Bal Santos Matubang, pakinggan po natin. So matanong ko lang, Rachel, may tampo ka ba kay Kuya Bal? Wala naman po. Wala naman. Wala naman. Masabi ko lang is, si Kuya Bal, ganun lang talaga yon. Pero si Kuya Bal, sobrang bait nun. Ganun lang, minsan nang aasar yun eh, si Kuya Bobby, pulutan palagi minsan eh. Normal lang naman sa tatawan na lang niya. Hulihin ka niya. Yun. Tama. Hulihin ka, nanguhuli siya. Doon niya nakikilala yung tao, di ba? Ikaw, Insan, Roel, wala ka naman, may tampo ka ba kay Uncle? Uncle? Ayan po mga kabayan po natin. Iyon po ang sagot na Rachel. At saka naman po si Kalingap Rab naman po dito, talagang pinaliwanag niya. Sa pakiramdam ko po, yung pagpapaliwanag po ni Kalingap Rab, ayaw niya rin pong mahiwalay pa rin po ang Rochelle sa Team Kalingap. Kaya nga po pinapaliwanag po ni Kalingap Rab, kung minsan si Kuya Bal Santos Matubang may binabanggit, dapat maintindihan na lang po. Dahil ganun po talaga si Kuya Bal Santos Matubang. Tapos yung kay Roel of Malalag naman po, ganun din. Wala naman daw pong problema. Ngayon puntahan na po natin yung patungkol pa rin po doon sa issue. Lalong-lalo na po, siyempre may mga kamag-anak po sila na nagkakaroon po ng issue sa Kalingap. So ito po yung tanong po ni Kalingap Rab patungkol po dyan. Ito naman, kasi medyo may na issue din ito. So, Insan Roel, ano man sabi mo na may mga hindi Kalingap or natanggal sa Kalingap na malapit sa Rochelle? Kasi doon ka naiipit eh. Ano masabi mo doon, Insan? Pero malapit sila sa inyo. Ang hirap nun. Ano, Insan, masabi mo doon? Siyempre, naman po, nirespeto ko po yung rules ng Kalingap, no? Na ganun po. Pero, na lang po, bilang isipin na lang po natin yung bali, sila, yung halimbawa,
pagkakaibigan, di ba? Hindi naman natin Relationship. pwede na i-judge natin, di ba? Dahil lang yung isa is member ng Kalingap, Oo. yung isa is natanggal. No? Hindi Okay. natin pwede na paghiwalayin sila Okay. dahil lang dun sa rules na yun. Siyempre, andun yung ano, yung relationship nila bilang magkaibigan. Pero, ano na lang po, siguro if ever na miyembro ka pa rin ng Kalingap, yung ano na lang, yung limitations na lang, di ba? Okay. Isipin na lang po. Pero wala naman pong pinagbabawal na bawal makipaghalubilo doon Oo. sa hindi Kalingap, di ba? Mm. So medyo kontrolado tayo sa part na yun if ever na ganun man. Pero ang Kalingap naman po is open naman sa pagkakaibigan. di ba? Open po talaga. Kaya doon naman po is ano na lang, yung mga rules na lang, tsaka limitations. Di ba? Kasi syempre tao lang din naman Oo. na nagbabanding, di ba? Hindi Oo. natin yan pwede na i-ano sa kanila, halimbawa, pagbawal sa kanila, tanggalin diba? yung So rights. yun na lang yung limitations na lang, halimbawa yung collaboration, di ba? Oo. Kasi nabanggit ni Kuya Bal na bawal daw makipag-collab sa hindi Kalingap. Ano? Tama po yun. Dapat sundin na lang po yung rules. Kung sakasakali talagang hindi maiwasan, siguro po dapat off-cam o kaya walang vlog po. Dahil siyempre po, yung pagiging magkaibigan, hindi po natin may aalis yun. So kung sakasakali pong ang rules ay ganito, kailangan sundin. Ang mahalaga po dito yung pagsunod po sa rules, mga kabayan natin. At saka yung rules na yan, applicable po yan sa lahat. Walang excuses siguro, mga kabayan natin, para maging fair sa lahat at maging maayos. Ngayon kung sakasakali naman pong mayroong mga bagay-bagay na hindi talaga maiwasan, siguro po ipagpaalam. Sa tingin ko naman po, sina Kuya Bal Santos Matubang, maiintindihan po yan. Kaysa naman mananahimik tayo, tapos gagawa tayo ng aksyon, tapos magla-live po tayo, tapos magbabanggit tayo ng hindi maganda laban sa Kalingap, so lalo hong nagiging complicated po yung mga issue. Kaya masabi po natin dito, napakahalaga po ng pakikipag-usap. Lalong-lalo na po kapag ka po ang involved ay si Kuya Bal Santos Matubang, na siya po ang nangunguna sa community po ng Team Kalingap. Ngayon, kasunod po dyan, naitanong po ni Kalingap Rab, kung nagbago na nga ba sila. Panoorin po natin. Ito na lang, Rachel. Ano yung masasabi mo sa mga nagsasabing nagbago ka na daw? At totoo ba ito na nagbago ka na? Hindi naman po. Sa tingin ko, hindi naman po ako nagbago. Hindi ka naman nagbago. Sa tingin ko hindi ka naman nagbago. Sa ano lang po, sa pananamit ko lang po Yan, ako nag-improve ka. Siyempre, may pambili ka na ng damit. May nagbibigay na sa'yo May nagbibigay ng damit. Alangan naman di mo suotin. Ngayon, puntahan na po natin yung pinaka-last po na napili po natin. Dahil alam ko po, napakahalaga po nito. Ang tanong po ay ganito, hanggang kailan sila magiging Kalingap? Hanggang kailan ka magiging Kalingap? Sa tingin mo? Hanggang dulo na. Hanggang dulo? Grabe. Baka natin sa Rachel, no? Sa kabila ng kanyang dinaranas na pagbabash or kung ano man, yun, mga kritisismo, nagawa niya pa rin sagot na hanggang dulo sila sa Team Kalingap. Kaya yun po, wag natin silang i-kick out or ano man yun, tanggalin, no? Sa Kalingap. Kasi sila po ay pusong Kalingap po talaga, no? Siyempre si Insan, ganun din. Ikaw Insan, hanggang kailan ka Kalingap? Magiging Kalingap? Hanggang may programa pang Kalingap. Yun, grabe. So yan po, maganda po yung sagot po ni Rachel, hanggang dulo daw po. At kay Rowel naman po, hanggang may Kalingap. Which is, alam natin, hindi ho basta-basta po mawawala po yung Kalingap. Kaya masasabi natin, pangmatagalan po ito mga kabayan po natin. So doon po natin tatapusin mga kabayan po natin yung napili po natin mga questions. Yung mga pang-personal ho, yung pampakilig, alam na po natin yon mga kabayan natin. Ngayon po in general ho, masasabi lang natin, yung sagot po nila ni Rachel at saka po ni Rowel, masasabi natin okay naman po. Bagamat siyempre hindi naman po yung 100%. Kahit pa paano ho siguro yung mga viewers natin, may konti tayong masasabi natin hindi naman ganun ka-perfect yung mga sagot po nila. At saka po yung konting kilos po nila, siyempre hindi may ialis yun. Pero siyempre ho, sa kabuuan, maayos po. At parang nagpapakita po ng pagmamahal pa rin po sa Kalingap. Ayaw po nilang umalis, yung respeto nila nandoon. Bagamat siyempre po nasasaktan din sila sa mga nangyayari. Lalong-lalo na po doon sa mga bashers, yung parang ayaw po sa kanila, hindi sila matanggap. Siyempre ho, kahit sino, talagang sasama rin po ang loob po natin. Pero sa kabila po noon, tinitiis po nila yon. Alang-alang po sa pagtanaw ng utang na loob naman po sa Team Kalingap, lalo't hindi naman daw po sila nakakalimot. At doon po sa ilan pang binanggit po nila, ramdam natin na willing naman po sila ng pagkakaisa. Kumbaga, one Kalingap, one family, mga kabayan po natin. Kaya para sa akin po, maganda ho yung nangyari. Ito pong heart-to-heart talk po na ito, makakatulong ito. Doon po sa medyo parang gusto ng pagkakahati-hati, baka sakaling nakatulong kung napanood nyo po ito, baka sakaling nakumbinsi po kayo na sana huwag mo na maghiwalay. Kumbaga ituloy yung samahan dahil ang Rochelle, produkto po yan ng Team Kalingap.
Yung mga konting problema ho, normal yan. Basta ang mahalaga ho, alam natin kung paano po i-resolve yung problema. Ang mahirap ho, kahit malit yung problema, hindi naman natin nire-resolve, talagang magiging complicated po yan. Pero kung ang bawat isa ho ay nakikipagtulungan, madali pong maayos yan. Ang mahalaga lang po dyan, makipag-communicate. Kung may konting tampo, makipag-usap. Nandyan po sila Kuya Val Santos Matubang, nandyan po si Kalinga Prab. So depende po sa atin kung kanino po tayo mas komportable makipag-usap. So siguro po yan lang po muna, no? So muli po, pasalamatan ko po yung Trusa family dahil maganda po yung kanilang naisip, yung pagkakaisa po ng Team Kalingap at saka po ng Team Rochelle. So nagkaroon po ulit ng time para malaman po natin yung kanilang saloobin. So maraming salamat po sa Trusa family at saka po sa inyong tiwala. Dahil kahit pa paano ho, pinagbigyan naman po kayo ni Kalinga Prab doon po sa inyong request. Na alam po natin, malaking tulong po yun sa community po ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo. So siguro po pansamantala, paalam po muna tayo mga kabayan po natin. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsor, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Val Santos Matubang, tsaka po ni Kalinga Prab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, maraming salamat din po. At sana, huwag kayong magsawang panoorin yung ating live stream, ating mga vlog sa ating YouTube channel, at saka po yung post po natin sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain na ba kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!